Sa simpleng pagbibigay ng tinapay, sa simpleng pagbibigay ng pagkain, maaari pala ito na makapasa ng sumpa at higit sa lahat, maaaring magbigay ng kamatayan. Pero ang akala nila na simpleng sumpa lang, meron pa palang mas malalim na ugnayan sa isang malakas na kapre kontra sa malakas na antingero ng Leyte. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Eman. Taong 1980. Leyte. JD. Magandang gabi po. Eman po pala, bagong kapitbahay. Pinapabigay ni Mama. Nakaugalian kasi namin na magbigay ng unang luto sa mga kapitbahay. Lalo na po kapag bagong lipat kami. Sana ho magustuhan ninyo, karne po yan. Nakangiting bungad ni Eman sa matanda na nagbukas ng pintuan. Tinanggap nito ang pagkain. Matyagang nag-antay ang binata sa pinaglagyang plato. Maya-maya pa bumalik ang matanda. May ibang potahe ang platong bitbit. Nakaugalian ko din na magbigay ng luto sa bagong kapitbahay. Naway magustuhan ninyong dalawa. Tinanggap ni Eman. Hindi nagtagal kagad siyang nagpaalam. Pagdating ng tahanan, sinama ng binata ang dalang potahe sa hapag. Nawala ang ngiti nang makitang hindi ito ulam, kundi tinapay. Isinantabi muna ito, subalit hindi maiwasang matakam sa amoy. Naguguluhan. Hindi mawari kung bakit ang ganitong klase ng samyo ay nakakatakam. Kumakalampa ang tiyan. Nang masilayan ang abo nitong kulay, maging ang kanyang nanay ito ang inuna. Sa unang kagat hindi maitago ang pagkamangha. Sa hindi malamang dahilan, naging matakaw, nagunahan sa pagkuha. Kahit puno pa ang bibig, subo ng subo. Inubos ang bigay ni Aling Teresa sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos nun, nawalan ng gana sa ibang potaheng nakahanda. Pagsapit ng oras ng pagtulog na hirapan ng binata, puno ang tiyan na parang hindi natunawan. Maririnig pa ang ingay ng tubig sa loob, kahit kapain, mapapansin ang bukol. Animoy hindi nginuya ang tinapay, buo pa pagdating sa tiyan. Nang silipin ng ina, maimbing ang tulog nito, kaya't naguguluhan kung bakit siya lang ang nakaramdam. Gayong dalawa naman silang kumain. Gayunpaman ay hindi na masyadong pinansin. Nagtiis hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan, hindi nakita ang ina. Walang senyales nito sa tahanan. Kahit sa labas man, naganap ng palatandaan. Nakaugalian ng ina na mag-iwan ng sulat kapag aalis. Kaso sa pagkakataong ito ay wala. Sinubukang magtanong sa labas. Wala ring nakapansin. Nang masipat si Aling Teresa, kagad itong tinanong pero naguguluhan sa sagot. Sa mga oras na ito, siguro kausap niya na si Adus. Huwag kang mag-alala. Mapapabuti ang kalagayan niya sa kamay ng kaibigan ko. Hindi siya sasaktan. Aalagaan pa nga eh. Kinilabutan siya dahil biglang ngumiti ng nakakaloko si Aling Teresa. Nang sulyapan muli, humalakhak habang nakatingala sa naglalakiyang puno sa tapat. Kakahuyan na sa bahaging iyon, hindi maunawaan ang kilos dahil kagabi lang maayos ang pakikitungo ng matanda. Hindi kagaya ngayon na kung titignan ay animoy nasisiraan na ng bait. Bata, bago ka lang dito ano? Kung ganon meron kang dapat malaman. Hindi normal na tao si Aling Teresa. May mga bagay na mahirap may paliwanag. Hindi siya kauri natin, kaya iwasan mong makisalamuha sa kanya
Marami na siyang nabiktima, lalo na yung mga bago na walang kaalam-alam. Pumasok ko na sa inyo. Tandaan mo ang sinabi ko. Bumaling ang atensyon ni Eman sa matandang nagsasalita. Hindi magawang sumagot dahil nagmamadali itong umalis. Sa kilabot na naramdaman sa sinabi, pumasok na rin siya ng tahanan. Naging palaisipan kay Eman ang sinabi ni Aling Teresa. Hindi mawari kung ina ba niya ang tinutukoy o sadyang umaandar ang diferensya sa pag-iisip. Alin man dito, hindi na masyadong pinansin. Sinubukang maging positibo para sa kalagayan ng ina. Naghintay na naghintay hanggang sa sumapit ang gabi. Lumipas ang magdamag. Dumaan ng ilang araw. Hindi pa rin bumabalik. Hindi na mapakali ang binata. Sinimulan ang aktwal na paghahanap. Nagbahay-bahay, subalit walang nakakakilala. Sa katunayan, gabi sila nang dumating sa lugar. Walang katao-tao sa labas nung dumaan, kaya wala ring nakakita sa kanila. Tahanan lang ni Aling Teresa ang may ilaw sa gabing yun, kaya ito ang unang nilapitan para magbigay ng luto. Bukod dito ay wala na. Nakarating sa mga karatig sityo, umabot pa sa bayan, ngunit walang bakas ng ina. Dinulog ni Eman sa otoridad. Ginawa naman kagad ng aksyon pero lumipas sa mga araw. Walang balita. Hanggang sa naisang tabi sa dami ng nagdatingan na kaso, ang tanging magagawa ng binata, magdasal para sa kaligtasan ng ina. Nakatitig lamang si Eman sa kabilang tahanan. Ilang ulit sinubukan ng binatang puntahan para mag-usisa. Sa puntong ito, duda si Eman na may kinalaman ng matanda sa pagkawala ng ina. Subalit nang ibabaw ang pagdadalawang isip, nakaupo muli si Mang Victor. Nilinaw nito, iginiit na hindi magandang kausapin si Aling Teresa. May dinagdag ito na hindi lubos maunawaan. Ang sabi niya, hindi tao ang ali. Napailamos ng muka ang binata matapos ang pagtatalo ng isipan. Sa huli, natagpuan ang sariling kumakatok sa tahanan ng matanda. Nakangiti itong bumungad. Maluwag ang pagkakabukas ng pinto. Sa mga oras nito, hindi maintindihan ni Eman kung ano ang nangyayari. Para bang kontrolado ng puwersa, hindi magawang sumagot sa matanda. Tatango lang, sinusunod ang bawat salita. Pinaupo siya sa hapag. Kagad naglaway ng ihain ang kulay abong tinapay. Naging matakaw sa Eman. Isahang subo ang bawat peraso. Sa napapansin hindi na kailangan ng nguya. Kusa itong bumababa mula sa lalamunan patungo ng tiyan. Kahit marami na ang naubos, hindi nakaramdam ng pagkabusog. Patuloy lang din sa paghain si Aling Teresa, natutuwa sa kanya bilang bisita. Maya-maya pa, nag-abot ng baso. Walang laman pero nang tunggain may likidong dumaloy. Bago pa man tuluyang mahulog sa anumang patibong, nabulabog ang pangyayari sa ingay na nagmumula sa labas. Sa puntong ito, nagising si Eman. Nagmamadaling umalis nang mapagtanto ang kaganapan. Naabutan sa labas si Mang Victor. May sinasaboy sa tahanan ni Aling Teresa. Sumasambit ng nakakakilabot na salita. Tinawag siya nito. Sinabihang magmadali sa pagpasok ng tahanan. Tanaw mula sa bintana ang nangyayari. Malalang sagutan ang namagitan sa dalawang matanda. Pero ang nakakapagtaka, hindi naririnig ang mga boses. Sadyang pagbuka ng bibig lamang ang nakikita. Ganito ang sitwasyon sa loob ng ilang sandali. Bago natapos, parehong lumingon sa kanya. Agad nagsara ng bintana. Kinilabutan sa nangyayari. Ito ang naisip buong magdamag.
Sa muling pagsapit ng bukas, unang bumungad sa pintuan si Mang Victor. Nagmamadali pa sana si Eman sa pag-aakalang ang ina. Pinatuloy ang matanda. Sa pag-upo nito, inilibot ang tingin sa kabuuan ng bahay. Maya-maya pa hinalungkat ang mga gamit sa kusina. Tumitig sa kanya nang mabuksan ng basket. Puno ito ng tinapay. Laking gulat ng binata dahil sa pagkakatanda ay wala ng laman. Hindi ko po alam. Wala naman yan kanina eh. Nung unang gabi namin dito nagbigay si Aling Teresa. Pero ubos na po yun. Wala pong natira. Hindi nakakapagtaka dahil biktima kayo ng matanda. Siguradong magkakaroon ng tinapay o pagkain ng lugar para ito ang piliin mong kainin sa oras ng paggutom. Nawawala ang nanay mo, hindi ba? Wala ka pa rin bang balita hanggang sa ngayon? Kung ganun man, sigurado ko wala na siya sa lugar na ito. Kung wala po dito, nasaan? Sabihin niyo po sa akin para masundo ko si nanay. Wala akong pakialam kung gaano kalayo. May motorsiklo naman ako eh. Hindi biyaheng lupa o himpapawid ang tinutukoy ko, iho. Ang ibig kong sabihin, wala na sa mundo ang nanay mo. Kagaya ng sinabi ko, hindi normal na tao si Aling Teresa. Nakaalay ang pagkatao at kaluluwa niya sa sinasambang engkanto. Si Ados, uri ng kapre na kumukuha ng kaluluwa ng mga tao para dalhin sa mundo nila. Swerte na lang kung dinala sa kabilang mundo, posible pang maibalik. Pero kung kinain nito ang kaluluwa ng nanay mo, wala na tayong magagawa. Teka, sandali nga po, hindi po tayo nagkakaintindihan eh. Kabilang mundo, kinain yung kaluluwa. Kapre, hindi normal na tao sa Aling Teresa, sandali nga ho. Naglolokohan ba tayo dito, Manong? Unawain mong maigi ang sinasabi ko, Eman. Ito ang katotohanan na gusto kong maintindihan mo. Hindi ito isang uri ng kaganapan na tipikal na nararanasan ng tao sa araw-araw. Umusad ka sa kabilang mundo, sa mundo kung saan gumagalaw ang hindi tao, kundi engkanto. Magiging puno ng kababalagan ang buhay mo simula ngayon. Napatitig na lamang si Eman sa matanda. Sa puntong ito, naglalaro sa isipan ang ideya kung pati ba ito nasisiraan ng bait. Mulat ang binata sa ganitong usapin, pero ang paniniwala ay bunga lamang ng katang-isip. Yung tipong nasa teleserye, librong pambata, at kwento ng matatanda para manakot. Maya-maya pa napahalakhak. Si Mang Victor naman ngayon ang natigilan. Pasensya na po ah. O sige, hindi tao si Aling Teresa. May engkanto tapos nasa kabilang mundo ang nanay ko. O ano pong kasunod? Ako naman ang maglalaho. Ako naman ang kukunin. Manong, hindi na po ako bata. Huwag niyo naman ako ituring na parang paslit. Nahubog na ang pag-iisip ko sa kaganapan sa mundo. Kaya pakiusap lang, huwag na tayo maglokohan, tulungan niyo na lang po ako. Ganun ba, Eman? Ginagawa mong biro ang sinabi ko. Kung sa bagay hindi ka lumaki sa probinsya, kaya hindi ka naniniwala sa ganitong usapin. Iho, nandito ka sa isang lugar kung saan umaaligid ang iba't ibang elemento at nilalang. Buksan mo ang iyong isipan. Baka sakaling masagip pa ang iyong ina. Natahimik si Eman. Hindi dahil naniniwala na siya. Natatawa siya sa sinasabi ni Mang Victor. Hinayaan na lamang niyang magsalita ang matanda. Nang marindi, iniwan sa loob. Nagpahangin sa labas. Maya-maya pa nasipat si Aling Teresa. May bitbit na basket. Nagsasalita mag-isa habang binabagtas ang daan. Sa kuryosidad sinundan ito ng binata patungo sa ilog kung saan may naglalakihang puno ng balete. Inilatag ang dalang tinapay. Mahabang katahimikan ang namayani. Maya-maya pa, nagsimulang bumigkas ng mga kataga.
Pinanood mula sa malayo. Nagmamadaling nagtago nang lumingon ito. Kumaripas siya ng takbo. Nakasalubong sa daanan si Mang Victor. Kaagad niyang tinuro si Aling Teresa. Dumiretso na siya sa tahanan. Laking tuwa nang maabutan ng ina. Nasa likod ito. Nakatingala sa puno. Nagsasalitang mag-isa. Hindi na ito pinansin ng binata. Nauna ang labis sa kasiyahan dahil bumalik na ang ina. Inakay papasok ng tahanan. Pinakain at pinaliguan. Pagkatapos ay hinayaang magpahinga. Sa puntong ito, hindi maiwasan ni Eman na mapaisip. Matapos magpahinga ng ina ay may napansin. Kakaiba ang amoy. Kagaya ng tinapay na bigay ni Aling Teresa. Pinaghalong samyu ng ulan at mantika. Tila ba nawawala sa sariling katinuan. Nakatitig sa kawalan. Walang emosyon ang mga mata. Kapag tatawagin ay lilingon lang. Kapag kakausapin ay titingin lang. Sa kabila nito, inisip na lamang ng binata na baka may pinagdadaanan ang ina. Tuluyang nabura ang pag-aalala. Naging normal ang kilos ng ina. Unti-unti niyang nalimutan ang tungkol dito, lalo na nang maging abala sa pagtatrabaho ang nanay. Si Eman ay balik sa eskwela. Pumasok sa universidad sa kabilang bayan. Wala ring masyadong pag-uusap dahil hindi pareho ng oras ng uwi. Nauuna ang binata. Darating ang ina ng 10 oras. Saktong abala siya sa paggawa ng takdang aralin. Madaling araw aalis ang ina. Siya naman ay sa pagsikat pa ng araw. Tumagal ng linggo ang sitwasyon. Hanggang isang araw, muli na naman itong nawala. Nahanap sa kakawyan, sa harapan ng ilog, nakatingala sa balete. Nagsasalita na parabang may kausap na siya lang din ang nakakakita. Habang pinagmamasdan ng binata, hindi may tatanggi na napagtanto ang kaganapan. Labag man sa kalooban, hindi maiwasang isipin ang sinabi ni Mang Victor. Nilapitan ang ina at kinalabit. Paglingon sa kanya, ganun na lamang ang pagsigaw. Sa sandaling ito, hindi mukha ng ina ang nakita, kundi parang pinaghalong tao, demonyo at hayop. Hindi maipaliwanag sa iisang salita. Naguguluhan si Eman sa nasaksiyan. Isa lang ang malinaw. Ang taglay nitong samyo, nakatulad ng tabako pero mas pinatapang. Isang kurap pa. Itsura na ng ina ang nasilayan. Hindi rin maiwasang sampalin ng sarili. Gustong makasigurado kung namamalik mataba o hindi. Subalit hindi maalis sa isipan ng binata ang mga sinabi ni Mang Victor. Tumayo ang ina. Mabagal ang pagbaybay ng daan. Pumasok ng tahanan. Pero nang suriin ni Eman, hindi matagpuan. Nilibot maging ang sulok. Hindi magilap. Mula sa oras na yun, muling nawala ang ina. Sa puntong ito, madalas ang pagkakasalubong kay Aling Teresa na parabang sinundan siya saan man magpunta. Tumawag na sa mga kaanak si Eman. Ibinalita ang nangyari sa ina. Dahil nasa malayong probinsya, ang iba ay nasa isla. Hindi madali ang pagpunta. Hanggang sa lumapit ang tiyuhin sa isang albularyo, hindi niya pa maintindihan nung una kung bakit kailangan ito. Pero nang mapaliwanagan siya, doon na nalinawan. Ang pangalan nito ay Mang Nardo. Mahusay ito lalo na kung elemento ang pag-uusapan. Nakumbinsi si Eman dahil pagdating sa tahanan nito, kasalukuyang ginamot ang pasyente. Nasaksiyan ang proseso. Mga bagay na hindi lubos maunawaan ng binata nang siya na mismo ang inasikaso. Walang pagdadalawang isip na pinagtapat ang kaganapan. Tumango ang matanda habang inuunawa ang pagsasalaysay. Pagkatapos, hindi na nagpaligoy-ligoy pa.
Sinimulan ang pagtatawas. Natukoy ang kalagayan ng ina. Isang elemento ang may hawak sa iyong ina. Kung tatawagin ito ay Ados. Isang masamang anyo ng kapre na may kakayahang maglabas ng makapal na usok mula sa tabako na may halong lason o sumpa. Kapag nalangap ng tao nagdudulot ng pagkahilo, panghihina o minsan bigla ang kamatayan. Pero sa sitwasyon ng iyong ina, dahan-dahang pinapatay. Nakaiwalay na sa katawan ng kaluluwa na siyang nakikita mo. Ang kailangan nating gawin, mahanap ang katawan para mabigyan ng maayos na libing. Agarang naagaw ang atensyon ni Eman sa huling sinabi ng matanda. Ano? Anong libing? Bakit may ililibing? Kaluluwang nakikita ko. Akala ko si Aling Teresa at Mang Victor lang ang nasisiraan ng bait. Pati pala... Natahimik ang binata nang may mapagtanto. Ganito rin ang reaksyon nang sabihin ni Mang Victor ang ganong klase ng kababalagan. Hindi niya pinaniwalaan. Huli na nang malaman na totoo ang sinabi. Biglang nagbago ang tono ng binata. Ano po ba ang dapat gawin? Sigurado po ba kayo napatay na si nanay? Baka naman po nagkamali lang kayo. Ulitin niyo po yung ginawa niyo. Iho, mahirap paniwalaan ang ganitong pangyayari pero nandito na tayo. Swerte pa nga ang nanay mo eh. Nakatagal siya ng ilang araw bago tuluyang nasawi. Marami dyan. Hindi na inabutan ng oras matapos mabiktima ng Ados. Nga pala maiba tayo. Sino itong binanggit mong Teresa at Victor? Sino mga taong yan? Mga kapitbahay po namin. Si Aling Teresa. Hindi siya normal na tao, sabi ni Mang Victor. Eto naman pong si Mang Victor. Bigla na lang siyang lumapit eh. Pinaliwanag niya sa akin ang nangyayaring kababalagan. Bukod dito wala na akong alam sa kanila. Pero para sa akin hindi sila normal eh. May mga bagay na mahirap ipaliwanag pagdating sa kanila. Binaliwala ako nung una pero ngayon, malinaw na sa akin na may mali sa presensya nila. Pumasok ng kwarto ang matanda. Pagbalik nito, dala ang katotohanan sa katauhan ni Mang Victor at Aling Teresa. Ang masasabi ko lang, tao pa rin si Teresa. Ang kaibahan lang sumasamba siya sa elementong Ados. Etong si Victor, hindi malinaw ang resulta ng ritual. Mataas ang bakod ng proteksyon. Hindi ko mabasag. Hindi ko rin siya makilala. Ang may papayo ko, iwasan mo ang sino man sa kanila. Hindi malinaw kung anong intensyon sa'yo eh. Lalo na si Victor. Hindi natin alam kung hanggang saan ang kabaitan sa'yo. Sa ina mo naman, may mga bagay akong hihilingin. Dalhin mo sa lalong madaling panahon. Inatupag ni Eman ang mga sinabi ng albularyo. Una, bagay na madalas gamitin ng ina. Suklay ang ibinigay para dito. Pangalawa ay damit. Pangatlo ay patak ng dugo ng binata. Walang kwestiyon na sinunod ang lahat ng bagay. Pagbalik sa tahanan ng albularyo, sinimula ng ritual. Walang ideya sa pinapagawa. Hirap ding pangalanan ang mga sangkap at kagamitan. Pero nasaksihan ang proseso mula una hanggang huli. Hinalo sa batya ng langis ang patak ng dugo. Binasa dito ang damit at suklay. Pagkatapos ay hinaluan ng iba't ibang sangkap. Pinataka ng kandila, mga dahon at iba pa. Sinimulan na rin ang pagsambit ng mahabang dasal. Panayhalo si Mang Nardo sa batya. Maya-maya pa, mapapansin ang pagtigas ng damit na parabang nahuhulma sa isang imahe. Nang tapusin ang ritual, isang muka ang naaninag. Kilabot ang gumapang sa kabuuan ni Eman nang makilala kung ano ito. Walang iba,
kundi ang itsura na nakita sa mukha ng ina noong natagpuan sa kakawyan. Mahirap ilarawan dahil animo pinaghalong wangis ng tao at mabangis na hayop. Ang malinaw lang, may sungay at matapang na tabako ang amoy. Ito ang muka ng isang Adus. Hindi dapat ganito ang resulta ng ritual. Ang aasahan sana ay wangis ng ina mo upang matunto natin ang kinalalagyan ng katawan. Sa madaling salita, pinipigilan ng elemento ang balak natin. Gustong gusto niya ang ina mo, kaya gagawin ang lahat para hindi matagpuan. Ano naman ang gagawin, Manong? Tulungan niyo po ako. Ayoko mawala si nanay. Huwag kang mag-alala. May alam akong paraan. Papapuntahin natin mismo ang Adus. Harapin natin siya. Pero bago yon, kinakailangan nating dumaan kay Teresa. Samahan mo ko papunta sa kanya. Pero iho, huwag mo masyadong taasan ang pag-asa sa'yo. Kagaya ng sinabi ko, patay na ang nanay mo. Kailangan bigyan ng maayos na libing. Pero malay natin, may himala. Pinuntahan nila ang tahanan ng Ali. Sa bakuran pa lang, napapailing na si Mang Nardo. Naglagay ng proteksyon ang kalaban. Pagkahilo at matinding pananakit ng ulo ang epekto sa kagaya niyang may karunungan. Hindi ito inaasahan ni Mang Nardo, kaya napagpasyahan na umatras na lang muna. Sa bahay ng binata na nuluyan, binuksan ang bintanang nakaharap sa kabilang tahanan upang malaman ang galaw ni Aling Teresa. Kahit walang tao roon, minabuti pa ring magmasid. Sa kabilang banda, ginawa na lahat ni Mang Nardo pero hindi niya mabasag ang proteksyon ng kalaban. Sa oras ng pagpapahinga, dumako ang pansin ng albularyo sa kusina kung anong nasipat. Nilapitan. Ganon na lamang ang reaksyon ng mabungaran ang tinapay. Pinangalanan niya itong tilan. Tila ng tawag sa tinapay na ito, nagmula sa mundo ng mga elemento. Kulay abo, taglay ang amoy ng pinaghalong ulan at mantika. Kapag nakakain ang tao nito, mawawala sa sarili. Ang tanging may isip, magpunta sa kinaroroonan ng Adus o anumang elemento na nagbigay ng tinapay na ito. Kapag nagkataon, mangyayari ang pambibiktima ng elemento. Hindi nakakapagtaka kung hanggang ngayon nandito pa sa tahanan nyo, hindi pa tapos ang pambibiktima. Manong, sa pagkakatanda ko wala na yan dito eh. Isang beses lang kaming binigyan ni Aling Teresa. Nung gabi na unang salta namin sa lugar. Inubos namin yun ni nanay. Wala talagang natira. Tapos nung nagpunta si Mang Victor dito, nandyan na yan. Sadali, pati ba ikaw kumain ng tilad? Kung ganon, bakit parang walang epekto sa'yo? Sa tingin ni Mang Nardo, hindi maiwasang matakot na Eman. Kakaiba ang titig na para bang hinuhusgahan ang buong pagkatao. Bago makapagsalita, sabay na napalingon sa kabilang bahay, nag-uunahan sa paglabas nang masipat si Aling Teresa pero hindi makalapit. Sumambit ng orasyon si Mang Nardo pero imbis ang Ali ang matamaan, bumalik sa kanya ang epekto. Biglang nawalan ng malay. Sa takot ni Eman, dali-daling hinila ang albularyo papasok ng tahanan. Hindi nakakilos ang binata matapos sumunod ni Aling Teresa. Mabagal ang pagkatok sa pinto. Halos pabulong ang pagsasalita. Kaso hindi malinaw ang eksaktong sinabi. Hindi niya maunawaan. Walang maintindihan. Pero sigurado ang binata na may laman. At kagaya ng inaasahan, pagsapit ng 10 oras na may lipit sa pananakit ng tiyan, hindi naglaon sinuka ang buong tinapay. Hindi makapaniwala dahil kaunti lang ang kinain nung gabi. Pero ngayon triple ang dami ng niluwa. Dumagdag sa takot dahil sa mga oras na ito, wala pang malay si Mang Nardo. Maya-maya pa,
Humupa din ang kalagayan. Paglipas ng sandali ay may kumakatok sa pintuan. Nagdadalawang isip sa pagbukas. Pero nang marinig ang boses si Mang Victor, nagawang suwayin ang utos ng albularyo. Pinatuloy, humingi ng tulong. Kaso nga lang matanda na mismo ang umayaw. Makikita sa muka ang takot. Nang masilayan ang walang malay na si Mang Nardo, nagmamadali na siyang nagpaalam. Matapos umalis dito napaisip ang binata. Nagbuntong hininga nang mapagtanto ang sinabi ng albularyo. Lumipas ang mga araw. Nagkamalay din si Mang Nardo. Nang may masmasan dali-daling nagtungo sa kusina. Hinanap ang tinapay, subalit hindi na matagpuan. Kahit si Eman hindi nakita, dadalhin sana ito. Gagawing sangkap sa ritual, kaso hindi na magilap. Bumalik sa tahanan si Aling Teresa. Ganun pa rin ang sitwasyon. Mataas ang bakod ng proteksyon. Umiwas ang albularyo upang hindi na madagdagan ng pinsala. Ang ginawa na lamang, namitas ng bulaklak sa bakuran. Maliban pa rito may sariwang dugo ng manok at tinapay na kawangis ng ginagamit ng kalaban. Binudbura ng mantika at ulan. Maya-maya pa sinimulan ang ritual. Napalunok sa Eman. Kumpara sa unang ritual, kalmado ang paligid. Hindi katulad ngayon na nagsisimula palang mabigat na ang hangin. May presensya na umaaligid. May bulong ng paghinga. Yung tipong malalim ang paghugot sa baybuga. Maya-maya pa, habang patuloy sa pagsambit ng salita si Mang Nardo, napansin ni Eman ang imahe ng ina. Parang namamalikmata lang dahil pabigla-bigla ang pagpapakita. Isang kurap ay nariyan, isang kurap ay naglalaho. Nang tawagin ito, napukaw ang damdamin ng sumagot. Naririnig niya ang pag-iyak. Hindi malaman kung saan nagmula, pero ito ang napansin ni Eman. Batay sa boses nito, para bang walang hangganan sa pagdurusa. Bakas ang sakit, matinding emosyon, humihingi ng tulong, para bang gusto nang makawala sa paghihirap na kinalalagyan. Napapikit si Eman, dinama ang sitwasyon ng ina. Hindi maiwasang humagulgol. Nang tumagal, napansin ang pagbabago ng boses. Mula sa tinig ng ina, naging mas malalim na kalaunan humagalpak ng tawa. Saka lang napagtanto ng magmulat. Bumungad ang itsura ng nilalang. Kagad ding naglaho ng magsaboy ng pangontra si Mang Nardo. Alam ko na kung nasaan ang katawan ng nanay mo. Hindi mo rin sana pinakinggan ang panlilinlang ng elemento. Kamuntikan ka na. Buti napansin ko kagad. Maganda ka. Pupuntahan natin ang nanay mo. Naglakbay sila sa kalagitnaan ng gabi. Nilibot ang kakawyan hanggang sa mahanap ang ina. Nakaimlay sa paanan ng balete sa tapat mismo ng ilog kung saan nagritual si Aling Teresa. Ang pinagtataka ng binata, sa mga nagdaang araw walang katao-tao roon at lalong wala ang ina. Ayon sa albularyo, normal na kaganapan ito dahil elemento ang pag-uusapan. Sa katunayan, ngayon palang nilabas ang katawan ng ina na nagmula sa kabilang mundo. Isa na itong malamig na bangkay. Habang nagluluksa, isinailalim ni Mang Nardo sa isang pagsusuri ang katawan. Sa hindi maipaliwanag, ang tiyan nito ay puno ng maliliit na tinapay. Isa-isang hinugot ng albularyo. Natuyo na ang dugo nito. Wala ni isang patak kahit sa mga sugat. Pagkatapos matanggal ang tilan, binasbasa ng katawan at binigyan ng maayos na libing. Sa puntong ito, hindi lubos maisip ni Eman ang kinahantungan ng lahat. Sa pagkakatanda, lumipat lamang ng tahanan para makapagsimula muli. Piniling tumira sa lupaing binili ng ama. Hindi inasahan
na ganito ang magiging takbo ng kaganapan. Tulalang nakaupo sa tabi. Dinamaya naman siya ni Mang Nardo. Ipagpatawad mo sana ang kalupitan ng mundo sa nanay mo. Hindi na natin maibabalik ang dati. Nangyari na ang dapat mangyari. Ang magagawa mo na lang, magpatuloy sa buhay, magsumikap muli. Mahirap tanggapin lalo na sa ganitong paraan nagwakas ang buhay ng iyong ina. Pero kinakailangan mong tandaan na magpatuloy sa buhay. Buhay pa po si Aling Teresa. Hindi pa tapos ang pangyayari. Hindi ako mapagiganting tao pero sa pagkakataong ito, patawarin sana ako ng Diyos sa gagawin ko. Gusto kong patayin si Aling Teresa. Pinatay niya ang nanay ko kaya papatayin ko rin siya. Kamatayan ng kabayaran. Turuan niyo po ako ng mga ginagawa niyo. Turuan niyo ako lumaban. Ako mismo ang papaslang sa matandang yun. Teka lang iho, kumalma ka. Naisip ko na din na gumante para sa ina mo eh. Pero sa nakikita ko sa'yo, kailangan mo munang kumalma. Nakakatakot ka sa totoo lang. Sige na, malalim pa ang gabi. Magpahinga ka muna. Pag-usapan natin ito kapag kalmado ka na. Nagpahinga ang binata pero hindi nagpapatulog ang kaganapan. Patuloy na binabagabag ng sitwasyon. Okupado ang isipan ng samot-saring pamamaraan para patayin si Aling Teresa. Walang ibang laman ng puso't isipan kung hindi puot at paghiganti. Pagsapit ng umaga, hindi hinintay ni Eman ang paggising ni Mang Nardo. Pinuntahan si Aling Teresa. Kinatok ang pintuan, subalit walang senyales. Kalat ang loob na parabang ilang araw nang hindi uniwian. Nakapasok pero wala ring mahanap na bakas. Paglapit sa kusina, bumungad ang mesa na puno ng tilan. Maya-maya pa umalingasaw ang amoy. Nakakalina, nakakatakam, nadala na ang binata sa kaganapan kaya nagmamadaling tumalikod. Kaso nga lang dinaig siya ng amoy. Para bang may sariling buhay ang mga paa. Kusay itong kumilos. Dinala siya sa harapan ng hapag. Natagpuan ang sariling kinakain ng tinapay. Mabuti na lamang naabutan ng albularyo at kagad kinontra. Kukuhain na sana ni Mang Nardo ang tinapay, pero biglang naglaho. Maya-maya pa umalingasaw ang amoy ng tabako. Sobrang tapang. Kinapos sila ng hininga. Nakalabas naman bago nawalan ng hangin sa katawan. Sinindihan ni Mang Nardo ang bulaklak na ginawang sangkap sa ritual. Kaunting usok lang ang nalikha pero sinakop ang kabuuan ng matinding amoy. Hindi madaling kalabanin si Teresa. Hindi lang ang karunungan niya ang kinakalaban natin, maging ang gabay na kapre. Kung hindi ako nagkakamali, alaga niya yata ang elemento o mas malalim pa ang koneksyon ng dalawa. Matindi ang kapit sa kanya ng gabay. Tinago siya mula sa atin. Paano na ho yun? Hindi ba tayo makakaganti? Hindi naman pwede yun. Hindi tayo titigil. Hahanapin natin si Teresa kahit saang sulok pa siya magtago. Ito muna ang pagtutuunan ko ng pansin. Hindi ako tatanggap ng ibang pasyente. Tatapusin ko muna ito. Asahan mong bibigyan natin ng katarungan ng kamatayan ng nanay mo. Nabuhayan ng loob si Eman matapos marinig ang sinabi ng matanda. Wala na siyang pinagkakatiwalaan kung hindi ito lamang. Iba't ibang ritual. Halos araw-araw walang palya. Nagbumuka na siyang nag-eeksperimento dahil kung ano-anong pamamaraan ang nagagawa para lamang matapatan ng kalaban. Subalit wala ni isa ang nagtagumpay. Makikita sa mukha ng albularyo ang inis. Hindi napigilan ang pagbuhos ng emosyon. Minsan nang narinig na kunestyon ang sariling kakayahan. Dali-dali naman itong kinausap ni Eman. Wag naman po sanang ganon, Manong. Hindi naman sa hindi nyo kaya. Sadyang malakas lang ang kalaban. Wag ho kayo mag-alala. Mahanap nyo rin ang tamang paraan para matapatan sila. Sa ngayon dahan-dahan lang po.
Hindi naman tayo nagmamadali eh. Ay nako, pasensya ka na iho. Ilang dekada na ako sa larangan, pero ito pa lang ang unang beses na nagkaroon ng ganitong kaso. Ang nakalaban ko noon tikbalang, duwende, engkantong itim, diwata at kung ano-ano pang klase ng elemento. Pero lahat ng mga yon, madali ko lang natatalo. Kung hindi man madaan sa maayos na usapan, isang ritual lang napapaamo ko sila. Subalit ngayon mukhang kailangang isugal pati kaluluwa para mahanap ang tamang pantapat. Kapag nalaman ko kung paanong pupuksain si Teresa at yung ados na yon, gagawin ko kaagad. Tumangulang si Eman. Hindi na nagsalita para maiwasang madagdagan ang emosyon ng albularyo. Sa sumunod na araw, naging abala sa paaralan si Eman. Kinakaharap pa ang kaliwat kanan na katanungan ng mga kaanak. Nag-uusisa sa nangyari sa ina. Hindi niya sinabi ang eksaktong dahilan, maliban sa tiyuhin, na nagmungkahi na lumapit sa albularyo dahil alam ng binata na pagtatawanan lamang siya ng iba. Sa kanila, tiyuhin lang ang naniniwala sa ganitong klase ng kaganapan. Ang sinabi na lang, inatake sa puso ang ina, gawa ng pagkalungkot sa kamatayan ng ama. Sa kabutiang palad na kumbinse ang mga kaanak. Kasabay nito, muling nasipat si Aling Teresa. Ang problema ay parabang pinaglalaroan siya. Sinundan niya ito, pero kahit anong bilis ng lakad at pagtakbo, hindi niya maabutan. Na parabang nasa iisang lugar lang siya. Bukod pa riyan, bigla-bigla siyang masusuka. Laway lang naman ang lalabas, pero taglay ang amoy ng tilan. Nang magsunod-sunod, dito naalala ang pagkain ng tinapay na yon. Dali-daling nagtungo sa tahanan ni Mang Nardo, pero sa daan pa lang nakaabang si Mang Victor. Sa puntong ito, iba ang pakiramdam ng binata. Maamo naman ang muka, subalit parabang may hindi maunawa ang pinapaiwatig. Hindi lang yun. Habang tumatagal ang pagtitig dito, nagbabago ang itsura. Wangis ng kapre ang nasisilayan. Pilit winaksi subalit lumilitaw ang katotohanan. Ito rin mismo ang tumapos sa pagdududa ng binata. Hindi ko galing ibulgar ang sarili kong pagkakakilanlan. Pero nakita mo na. Sinadya ko talaga magpakita sa mga oras na ito para malinawan ka. Ito ang mga panahon kung kailan dapat nasa mundo kami. Sa mundo namin. Pero pinili kong lumantad muna sa'yo. Pasensya na kung masyadong misteryoso ang katauhan ko nung una. Kaya din iba ang kilos ko nang makita ang albularyo. Ang kagaya kong may lahing engkanto, umiiwas sa ganong klase ng tao. Huwag mo sanang mamasamain ang paglapit ko sa'yo. Nais lang kitang balaan sa presensya ni Teresa, pero nahuli na ako. Napakain na kayo ng tilan bago pa ako makarating. Batid ko rin ang pagkasawi ng iyong ina. Wala akong magagawa roon, pero sa ngayon ang tanging magagawa ko ay tulungan ka. Bakit naman, na paano ba ako? Bakit mo kailangang tulungan? Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang epekto sa iyo ang tilan? Nung umaga na nakasalubong kita, oras sa binalaan tungkol kay Teresa, nilapatan kita ng orasyon para kahit papano matunaw ang sumpa. Gayunpaman malakas pa rin ang kapit nito sa iyo, kaya ka nagsusuka. Inumin mo ito nang mapuksa ang sumpa dyan sa kaloob-looban mo. Mag-ingat kang mabuti. Huwag ka magpakita kay Teresa dahil kapag nagkataon, matutulad ka sa nanay mo. At ito ang pinakamahalaga. Huwag mong subukang kalabanin ang kapre. Huwag mong kalabanin ang adus. Hindi matatalo ng albularyo ang nilalang na ito. Kapag magpupumilit kayo, kayo pang masasawi. Wala na ako sapat na oras. Sige na, mag-ingat ka. Tumalikod kagad ang matanda. Umikot sa puno. Sinundan ng tingin pero pagsuri ni Eman,
Sa likod ng puno ay naglaho na ito. Dumagdag sa kilabot ang paglantad ni Mang Victor. Ngayon na malinaw sa kanya ang katauhan nito, nagdadalawang isip sa biniling salita. Dumiretso sa tahanan ni Mang Nardo. Nagmamadali ito sa pagbitbit ng mga gamit para puntahan si Aling Teresa. Sa sinabi ni Mang Victor kahit nag-aalangan, sinabihan pa rin niya ang albularyo. Sa puntong ito sandaling natigilan si Mang Nardo, inunawa ang sinabi ng binata. Sinabi niya kamo. Alam mo, duda ako sa taong yan eh. Pero kung isa man siyang elemento, taglay ang itsura ng Ados. Yun ang sabi mo, di ba? Baka posibleng totoo ang sinabi niya. Kaso nga lang hindi natin pwedeng baliwalain ang ideya na maaaring isa itong patibong. Malay natin magkasabot yung dalawa. Nililito ka lang ni Victor. Nagbabait-baitan tapos sa huli bibiktimahin ka rin. Iho, walang masamang maniwala sa babala pero ang tanong, mapagkakatiwalaan ba yung nagsabi niyan? Ano pong gagawin natin? Ayaw ko rin pong maniwala pero malinaw yung pagkakasabi niya. Kapag pipilitin nating makalaban ng Adus, tayo ang mamamatay. Napabuntong hininga ang albularyo. Napilitan nitong mag-isip ng ibang paraan. Bilang respeto sa pag-aalala ni Eman, binago nito ang plano. Kung hindi pwedeng kalabanin ng Adus, si Teresa na lang ang puksain. Tao pa rin ang matanda. Ang kaibahan lang, may elemento siyang pinagsisilbihan. Pwede pa rin nating sabayan ng kilos niya. Nakaharap ko na siya kahit papano. May ideya na ako kung paano siya gumalaw. Sumang-ayon si Eman sa naisip ng albularyo. Hinayaan siyang sumama. Sa tahanan siya nagtago. Samantalang si Mang Nardo ang nagamon sa bahay ni Aling Teresa. Sumakto ang pagpunta dahil naroon ang matanda. Hindi nakaligtas sa hamon ng albularyo. Pumayag ito sa pagtutuos. Tinitigan ni Aling Teresa si Mang Nardo. Alisto ang albularyo. Binakuran kagad ng proteksyon ang sarili. Maya-maya pa sinimulan ang pag-atake sa pamamagitan ng dasal. Sa unang pagsugod, hindi tumagos ang puwersa. Masyadong matibay ang bakod ng ale. Gayunpaman, muling inilabas ang tilan. Gumawa ng replika at siyang gagamitin ngayon. Isinama sa samot-saring dasal. Sinindihan, hinayaang tangayin ng hangin ang amoy patungo kay Aling Teresa. Dahan-dahang tinunaw ng usok ang proteksyon nito. Dahilan para bahagyang umatras. Mapapansin na nahihirapan sa paghinga. Hindi lang yun, nangangate sa iba't ibang bahagi ng katawan. Malala ang pagkalmot sa muka. Kumapit sa balat ang epekto ng orasyon sa tinapay. Nalingat na rin ang pansin ng ale. Dahan-dahang kumakapal ang usok. Maya-maya pa binulag ang paningin. Nang makitang nahihirapan ng ale, sinabayan pa ng isang orasyon. Sigaw ng sigaw si Aling Teresa habang patuloy sa pagkalmot ng muka. Dumugo hanggang sa napuruhan. Puro sugat ang tinamo. Sa muling pag-usal ng orasyon, lumuhod na ang ale. Maya-maya pa humiyaw ng humiyaw, tanda ng paghihirap. Sa kabilang banda, napansin ni Emma na parabang may lumapit kay Aling Teresa. Hindi malinaw nung una pero nang tumagal ang pagtitig, lumantad din ang itsura. Sandali lang nasilayan. Kahawig ng tao ang tindig, pero ang katawan ay parabang pinagsamang tao at kambing. Malalaki ang mga paa, gayon din ang mga kamay. May naglalaki ang sungay, nanlilisik ang mga mata. Naglalabasan ang matutulis sa pangil. May malaking tabako. Makapal ang binubugang usok. May baging na nakapalupot sa bewang. May dahon na parang supot na pinaglagyan ng tilan. Galit itong tumingin sa gawin ni Mang Nardo. Napapatanong si Eman kung siya lang ba ang nakakakita o hindi. Maya-maya pa sumigaw ang nilalang. Naganda sa pag-atake pero batay sa galaw.
parang may hindi nakikitang harang. Sa tuwing susugod patungo sa kanalalagyan ng albularyo, mababangga, hahatakin pabalik ng malakas sa puwersa. Hindi lang yun. Ang mga dala nito ay kusang nasusunog. Ang makapal na usok ang sumakop sa paningin ng halimaw. Maya-maya pa nag-apoy ang tabako na sumunog sa balat. Kumaripas ng takbo ang nilalang. Naglaho habang lumalayo. Nanlaki mga mata ng masilayan ang itaas na puno sa hindi kalayuan. Naroon si Mang Victor. Kinukumpas sa mga kamay habang nagsasalita. Hindi mawari kung ano ang ginawa. Nang malaman, binaling ang pansin sa kasalukuyang kaganapan. Ang naiwan na si Aling Teresa, walang awa na pinuksa ng tuluyan ni Mang Nardo. Dahil basag na ang proteksyon nito. Pumasok ng tahanan. Kumuha ng langis. Isinubo sa matanda. Ang langis nito ay lumusot sa butas ng ilong, bibig at tenga. Ito ang pumatay sa kanya. Binalik ni Eman ang tingin sa puno. Wala na roon si Mang Victor. Magdiwang ka, iho. Naiganti natin ang nanay mo. Napuksa na si Teresa. Subalit hindi magawang matuwa ni Eman nang masilayan ang leeg at braso nito. Bahagyang umitim na parang dinaanan ng apoy. Nang magpaliwanag ang albularyo, ito ang kapalit sa ginawang pagpuksa kay Aling Teresa. Nakita niya rin ang nilalang na adus. Gumanti ito para sa Ali. Ang pangingitim ng balat ang resulta. Kahit ayaw aminin na nasasaktan, mababakas sa kilos ang katotohanan. Pagkatapos ng insidente, hindi na nahagilap ang katawan ni Aling Teresa. Sa pagkakatanda, pinasok ito ng tahanan. Iniwan para pag-isipan kung saan ililibing. Kaso pagbalik nito ay wala na. Siguradong hawak na ito ng elemento. Matapos ang kaganapan, dali-daling nilisan ni Emma ng lugar. Nanuluyan sa poder ng tiyuhin. Dito pinaliwanag ang kaganapan, bagay na pinaniwalaan naman. Dinalaw ang puntod ng ina. Dinaanan din si Mang Nardo. Pero nagulat sa balita, patay na ang albularyo, ilang araw lang ang lumipas. Ayon sa kaanak, nagtamo ng matinding paso sa katawan. Ito ang kinamatay. Para sa binata, hindi ito basta paso. Ito ay gawa ng nilalang. Huwag mo nang isipin, Eman. Wala na tayong magagawa. Naganap na ang dapat maganap. Halika na. Umalis na tayo. Nilisan ang lugar. Nagpakalayo-layo. Pero kahit gaano pa kalayo ang narating, sinusundan pa rin ng alaala na hindi siya pinapatulog. Masyadong mabilis ang pangyayari. Pangyayaring hindi inasahan, natatapos sa buhay ng ina at ng albularyong tumulong sa kanya. Higit sa lahat, sino ba naman ang mag-aakala na sa simpleng bigay ng pagkain, magsasangi ng matinding kababalagan? Isang ale ang nakalaban nila. Si Aling Teresa na merong gabay na kapre. 3 patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, naospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon, naging mailap na ang kaibigan niya. Kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, pasensya na, dahil lang sa inggit. Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog
o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o balik sumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.